Inaprubahan ng NFA Council ang pagtaas sa buying price ng palay sa mga magsasaka para raw makasabay sa mga trader. May epekto kaya yan sa presyo sa merkado? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ilang linggo bago matapos ang anihan ng bigas, nagdesisyon ng NFA Council na itaas ang buying price ng palay. Mula sa dating 16 hanggang 19 pesos kada kilo, gagawin ng 17 hanggang 23 pesos sa fresh palay at 23 hanggang 30 pesos sa clean and dry. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ito sa NFA na nahihirapan daw bumili ng palay para sa buffer stock dahil sa mataas na bili ng mga traders mula sa mga magsasaka. The national average is 26.9. So kung ang buying price ni NFA is 23, talagang wala siya mabibili or very minimal. So tinaasan yun konti para makahabol ang NFA doon sa presyo na ino-offer ng traders sa ngayon. Mainam rin ito para sa mga magsasaka ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperative, pero limitado lang ang mabibili ng NFA. Mukhang the NFA is really trying to make sure that it will be able to buy enough for its buffer stocks by buying at 33 pesos more than the prevailing. Paliwanag ng NFA, hindi naman nangangahulugan na sa pinakamataas na presyo nila bibilhin ng palay. Hindi ibig sabihin yung highest range agad yung ating buying price. No? Imo-monitor natin lahat ng buying price nationwide. There is no uniform price nationwide na kamukha nung dati. It's on a per province basis. Alam naman natin, iba-iba ang presyo ng palay sa iba't ibang lugar. So, yun yung isang bago ngayon. No? We will issue a price bulletin for each province. Ngayong itataas na ang buying price ng NFA, kumpiyansa ang Department of Agriculture na makatutulong ito para mas maraming palay ang mabili ng NFA mula sa mga probinsya at maitaas ang buffer stock ng bansa. Wala naman daw nakikitang epekto sa retail price ang pagtaas ng NFA sa buying price ng palay dahil buffer stocking lang ang mandato nito at hindi para ibenta sa retail. May mga ginagawa rin daw hakbang ang DA para manatiling competitive ang presyo ng local rice. Sa katunayan, malaki na raw ang binaba ng presyo ng bigas mula nang pumasok ang harvest season. I don't think it will be a significant effect kasi ang pera ng NFA sa kabuuan will buy only less than 2% of total harvest. Kasi hindi naman nila kalaban ng NFA sa market dahil nga yung NFA pang calamity lang siya. Kami umaasa na patuloy na bababa pa kung meron pang kayang ibaba yung presyo ng bigas sa ating merkado. Pero malaki na rin yung binaba kasi for the past 2 months, nasa 50 to 52 pesos yung prevailing natin. Ngayon nakakakita na tayo ng 46, 47. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.